Good day, everyone. So, welcome to another lecture video here in BEST 025, Statics of Rigid Bodies. So, today may pag-uusapan po tayo na bagong concept for you to use sa pagsasolve ng bagong problems natin. So, previously, we have in Module 7, we discussed about the method of joints. So, sa method of joints, medyo mahaba ang process. Okay, so medyo maraming kino-consider na joints. So, dito sa Module 8, pasok pa rin naman tayo sa analysis of structures or sa truss, but we will introduce another concept or another method in analyzing our trusses. So we have the method of section. So para bigyan lang kayo ng background here in method of sections, method of sections is much simpler compared kay method of joint. So mas minimized, mas pinakonte ang solution, pero medyo marami pa rin tayo i-consider na concept, but the main point is mas maikli po siya. Kumbaga, pag tinanong ka ni problem ng specific members, ano ang force dun sa member na yon, masasagot mo na agad doon pag ginamit mo si method of section. Yung struggle lang kasi natin kay joints, di ba? Medyo iisa-isain pa natin yan lahat pag pinapahanap ng problem, di ba? But the advantage kay method of joints, lahat makukuha mo. But kay method of section, pili lang po. Okay? Moving forward, we have method of sections. It is a technique used to find internal forces. Take note, internal forces pa rin ang ating hinahanap. Okay, saan ba galing yung internal forces na yun? Galing doon sa mga members pag kinat po natin sila. Okay? Not literally na ikakat, pero parang figuratively. Oh, figuratively. Basta hatiin lang po natin yung ating member. So, natin to, ginagamit natin, diba, kinat natin yung ating truss o yung ating structure. So, mahati yan into two portion o into two sections. Kaya nga po ang tawag ay method of section. Pipili ka dun sa dalawang portion o dalawang section na yon. Pero dapat, kahit ano yung piliin nyo doon, parehas pa rin yung values ng internal forces na hinahanap. Dapat parehas pa rin. Pag hindi po, eh may mali po sa ating solution. Next, dapat alam nyo kung para saan ba yung method of section. Ano ba ang mabibigay sa atin na positive na effect sa atin? Pwedeng ganun. Number one, it allows for faster analysis. Gaya ng sabi ko kanina, mas mabilis ang ating solution, mas maikli yung analysis na mangyayari sa trust members pag nag-method of sections tayo. Paano? By cutting through the structure and analyzing a portion of it. Take note, a portion of it. Ibig sabihin, isang portion or isang section lang i-consider natin. Number two, especially useful in engineering design and inspection, where only a few internal forces are needed instead of analyzing the entire structure. So ayaw naman natin na masyadong makain yung oras natin sa pag-analyze ng ating buong structure. So by using method of section, meron ka ng target na members na kunin yung kanilang internal forces. So, let's try to check ano ba yung steps na kino-consider natin when we are using method of sections in analyzing our structure. So first, ayan, first, determine the support reactions if needed using overall equilibrium. So we have here an example, determine the forces in members BC, CG, and FG. So sabi sa step 1, determine the support reaction. So ganun pa rin, uh, una pa rin yung pagkuha ng reaction natin. Okay? Next, cut through the truss. Ideally through no more than three members whose forces are unknown. So gaya ng example sa atin, kadalasan most of the time naman po yung tinatanong is doon tayo nakakapag-cut ng ating truss. Kung titingnan natin si BC, try nating maglagay ng pointer. Okay. Oh. Di ba ang tanong sa atin, BC, ito yung BC natin.
We have the CG, itong nasa gitna na nakaslant. And we have FG. Kung nakikita natin, sila ay parang nakasalansan. Di ba? Dire-diretso. Ngayon, ang sabi sa atin, cut through the truss, ideally no more than 3 members. Dapat daw mag-cut tayo sa part ng trust na hindi sosobra ng 3 member. For example, nag-cut po tayo dito. Ayan, ilang member yan? 3. Okay? Pag ginawa natin yan, ayan, nag-cut tayo dyan. Kanina nakatakip lang naman yan. Pero halata din. Anyway, dyan tayo magkakat. Tinamaan natin yung 3 unknown members. So, nasunod natin yung step 2, but take note class. Ano? So, wag tayo mag-stick doon sa may not more than 3 members. There are times na nagkakat pa rin tayo sa members na 4, 5, pero tingnan natin kung ano yung pwede nating gawin para makakuha pa rin ng values. Okay, but most of the time, 3 members lang po yung kinakat natin. Kasi nga, meron tayong ilan na equations of equilibrium. 3. Pag sumobra dun sa 3 member na kinat mo, hindi na kasya yung 3 equation of equilibrium na yun. Kailangan mo pang humanap ng isa pang pagkukuhaan mo ng equation. But the point is, doon ka lang sa 3 unknown members magkakat. Okay? Moving forward, we have step 3, isolate one section of the truss. Either, take note, in-emphasize ko yung word na either, left or right of the cut or section. So kung hahatiin natin yan, mayroon tayong cutting plane na A. Class, baka naman tanongin nyo, Sir, okay lang po ba sa solution if hindi naka-curve kung diretsong cut? Yes po, wala po tayong problema kung ano pang line ang ginamit po pang cut. Pare-parehas lang pong cut yan. Magkakaproblema lang tayo pag magkaiba yung values nyo na nakuha pag nag-left section kayo and right section. So, ingat po tayo sa solution. Next, we have step 4. Draw the free body diagram of the isolated section. So, pag nakapili ka na ng section na gagamitin mo, it's either left or right, mag-e-FBD na po tayo. Okay? So, kagaya ng ganyan. If we consider left section, ito ang makikita natin. Kung napapansin nyo po, lumabas yung internal forces ng member BC. Ito po yun. Ang tingin muna ay sa left section. And then lumabas yung internal force ni member CG or GC, and we have F sub GC. Ito po. And then we have the internal force of member GF. Lumabas po ang kanyang internal force. Ngayon, ganyan ang itsura pag left. Ngayon, pagpunta mo dun sa right, ang i-consider nyo po, di ba, ang usapan natin from method of joints, kung ang behavior o direction ng isang force ay tension, dapat pag lumipat ka rin ng kabilang joint, tension pa rin po siya. Okay? So kung napapansin natin, tension si FBC from left section. Pagdating niya sa right section, tension pa rin siya o palayo doon sa ating joint or sa ating member. Okay? Then wag niyo kakalimutan yung reaction to sa portion kung nasaan yung supports natin, syempre. Next, step 5, apply equilibrium equations, yung 3 equations of equilibrium natin to solve unknown member forces. So, ilan ang hinahanap? 3. Ilan ang members na naikat natin? 3 din. Okay, so kung 3 yan, 3 yung unknown nyo and 3 rin ang equations of equilibrium, therefore, pwede natin siyang gamitin. Okay, next, we have some reminders, important notes to be considered sa ating method of sections. First, choose a moment point to eliminate as many unknowns as possible in one equation. So ngayon po, 'di ba, kumuha kayo ng reactions, pinagkinat nyo yung section o yung truss into 2 sections. Ngayon, pag pumili kayo ng section between the two, magmo-moment na kayo. So, balik ako dito sa slide natin ah. So, if you consider left section, ayan. So, yung ating member BC and CG dadaan sa may C. Eh sir, nakat na nga po yung ating atras. Eh left ang kinonsider, ba't lumabas pa si C? Eh nakat na nga po. Pwede po natin gawin yan. Okay? Di ba nga meron tayong line of action ng ating forces? So yung line of action ni force GC, pag in-extend mo yan, and if you extend the line of action of force BC, eto sa taas, magmi-meet pa rin sila kay C.
Okay? So, pwede kang mag-moment kay point C. Dadaan si BC and GC doon, therefore makakancel sila. Okay? Wala silang ipoproduce na moment about point C. Sino ang papasok na force? Etong FGF, papasok yan. Ito 1,000, papasok din po yan if we consider left section getting the moment at point C. Okay, so I'm sure medyo overwhelmed pa sa information at um, hindi pa ma-imagine. Mamaya magsosolve po tayo. Next, correctly assume the direction of member forces. If tension away from the joint, compression toward joint. Okay. Medyo mahirap itong step 2 kasi kailangan mo mag-assume ng tama. Siguro ang isipin na lang natin, mag-assume tayo na laging tension yung ating force. Basta palayo lang lagi yung ating internal force. Wala naman pong problema kasi at the end of our solutions, nakikita naman natin pag nag-negative, mali ang ating assumption. And last important notes, we have always checked if the section is in static equilibrium after solving. Okay? So, siguro mas okay if makapag-solve tayo ng problem para mas magets natin mabuti yung mga concepts na binigay ko po during our introduction.